Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Cruz, 60 taong gulang. At ngayon ay tatalakayin natin ang paksang mamalusok na pagkain na nagpapabilis ng paglago ng cancer cells. Nakakagulat na pagkain na itinuturing na malusog ay maaring magpabilis ng muling paglago ng cancer cells. Ang panganib ng muling paglago ng cancer mula sa ating mga gawi sa pagkain. Kumusta? Mahal kong makatagapakinig, ngayon ay nais kong ibahagi ang isang paksa na nakakagulat at nakakalungkot para sa marami. Ito ay hindi lamang tungkol sa cancer, kundi sa muling paglago ng cancer matapos tayong umasa na nakatakas na tayo sa sakit. Ngunit ito ay bumalik na mas mapanganib, mas tahimik at mas mapangwasak. Maraming pasyente, matapos magalak dahil sa matagumpay na chemotherapy at radiation, ay biglang na-ospital pakalipas ng ilang buwan at ang resulta ay nakakakilabot para sa lahat. Ang tumor ay bumalik, minsan ay may metastasis pa sa mas malalayong bahagi ng katawan. Ang nakakagulat ay ang salarin ay hindi malayo, kundi ang pamilyar na hapagkainan ng ating mga kababayan. Mayroong nga pagkain na akala natin ay masustansya at mabuti para sa kalusugan, ngunit sa katunayan ay nagpapalusok sa cancer cells araw-araw. At sa video na ito, ibabahagi ni Dr. Jose Cruz ang 4 na pagkain na dapat iwasan at ibubunyag ang ginintuang menu na makakatulong na gutumin ang cancer cells. Huwag po nating kalimutan ang video na ito dahil ang bawat minutong panunod ay maring isang pagkakataon para sa mas malusog at mas mahabang buhay. Una, tatalakay natin ang muling paglago ng cancer at ang paboritong pagkain ng cancer cells. Una sa lahat, kailangan nating maunawaan kung ano ang cancer cells at kung bakit ang dieta ay maaring makaapekto sa muling paglago. Ang cancer ay nagmumula sa normal na cells na nagmutate at nabuhay ng labag sa batas. Habang ang malusog na cells ay may cycle ng kapanganakan, pagtanda at kamatayan, ang cancer cells ay walang limitasyong nagahati at hindi namamatay. Upang makamit ang kanilang walang tigil na paglaki, kailangan nila ng 3 pangunahing kondisyon. Una ay isang napakalaking pinakmumulan ng enerhiya. Ang cancer cells ay kumukonsumo ng glucose ng maraming beses kaysa sa normal na cells. Malinaw na inilarawan ng mga pag-aral ang sugar addiction na ito. Nangangahulugan ito na ang lahat ng pagkain matapos mamatabolize sa asukal ay maaring maging paboritong panggatong para sa tumor. Hindi lamang pinong asukal, kundi puting kanin, puting tinapay, matatamis na inumin at mga pagkaing mabilis na nagpapataas ng blood sugar ay nagpapalusok sa cancer cells. Mamaya ay susuriin pa natin ang masamang epekto ng mga pagkaing mataas sa asukal. Pangalawa, lumiliha ang cancer cells ng isang talamak na pamamaga sa katawan. Ang pamamaga ay nagpapahina sa mga daluyan ng dugo, nagpapaluwag sa nakapalibot na tissue na nagbibigay daan sa mga malignant cells na lumipat at manghimasok. Ang manaprosesong pagkain tulad ng mantika ay masala rin na nagpapabilis ng pamamaga na tatalakayin natin. Isipin lamang, ang talamak na pamamaga ay tulad ng pagkabit ng isang karatula, bagong cancer, ideal na tahanan. Sa madaling salita, kung ang pagkain kinakain natin ay sumasagot sa isa lamang sa 2 salik na ito ay isang regalo na makakatulong sa cancer na lumago ng malakas. At ngayon, ibabahagi ni Dr. Jose Cruz ang 4 na pinakamapanganib na grupo ng pagkain na sumasapat sa mga kondisyon ng pamumuhay ng cancer cells na nagpapabilis sa muling paglago ng sakit. Ang ika-4 na pinakamapanganib na pagkain ay ang mga pagkain na naglalaman ng microplastic na nag-anyaya sa cancer sa pamamagitan ng talamak na pamamaga. Ang ika-4 na posisyon ay ang mga pagkain naglalaman ng microplastic. Maaring pamilyar ito, ngunit sa katunayan,
Hindi sinasadya nating kumakain ng plastik araw-araw sa pamamagitan ng magawi na tila walang pinsala. Ang microplastic ay maliliit na piraso ng plastik na naroon sa lahat ng dako sa inuming tubig, pagkain at maging sa hangin. Ang panganib ay ang microplastic ay ang salarin na nagpapabilis ng talamak na pamamaga sa katawan. At tulad ng nabanggit na natin, ang isang inflamed environment ay isang perpektong kondisyon para sa paglaki ng cancer cells. Iminumungkahi ng maraming kamakailang pag-aaral na ang microplastic ay maaring mag-trigger ng talamak na pamamaga, magpababa ng resistensya, at maging sanhi ng pagkasira ng DNA na naging sanhin paglago na cancer. Paano tayo nakakakain ng microplastic? Isang nakakagulat na halimbawa, ang isang tasa ng saa sa umaga na dating malusok ay maaring naglalaman ng 10 bilyong microplastic. Isang pag-aral noong 2019 sa Canada ang nagpakita na ang paglubok ng pyramid-shaped na plastic teabag sa 95 grase ay naglalabas ng hanggang 11.6 bilyong microplastic at 3.1 bilyong nanoplastic particles sa bawat tasa. Ang salarin ay ang nylon at PET na materyales ng teabag na nakikipag-ugnayan sa mainit na tubig. Naglalabas sila ng hindi mabilang na maliliit na butil na hindi nakikita. Kaya, kahit na mabuti ang tsaa, unahin ang maluwag na dahon ng tsaa. Iwasan ang mga plastic teabag na maginhawa ngunit mapanganib. Ang isa pang salarin ay ang boteng tubig. Akala natin ay puro ito, ngunit kung ang bote ay naiwan sa araw o sa mainit na trunk ng kotse sa loob ng mahabang panahon, ang makemikal mula sa bote BPA, phthalates, ay maring lumabas sa tubig. Marami sa mga kemikal na ito ang nakakagulo sa endocrine system at may potential na panganib sa cancer. Inirekomenda na huwag muling gamitin ang plastic na bote ng maraming beses at iwasan ang pag-iwan ng mga bote sa mataas na temperatura. Ang pag-inom ng plastic na naipon sa loob ng mahabang panahon ay magpapalala ng pamamaga at magdudulot ng masamang epekto sa kalusugan. Mas nakakabahala pa ang mga food container kahit na isang beses lang ginamit ay tahimik na lumalason. Ang mainit na pagkain na inilalagay sa plastic na lalagyan para sa takeout ay mahirap iwasan. Ngunit huwag na huwag itong i-microwave habang nasa lalagyan pa. Ilipat ito sa ceramic o glass plate bago initin. Sa madaling salita, upang mabawasan ang pagkakalantad sa microplastic, nais kong bigyang diin. Una, gumamit ng maluwag na dahon sa halip na plastic tea bags. Pangalawa, uminom ng tubig gamit ang glass o stainless steel na bote sa halip na plastic na bote. Pangatlo, ilipat agad ang ma-takeout na pagkain sa ceramic na mangkok. 5 minuto lang ito hugasan ngunit sulit na sulit. At pangapat, huwag gumamit ng plastic na lalagyan sa microwave. Sa pagtitiyaga sa apat na bagay na ito, ang daming microplastic na pumapasok sa katawan ay malaki ang mababawasan na makakatulong na mapababa ang talamak na pamamaga. Ibig sabihin, hindi direkta nitong ginugutom ang cancer cells dahil wala na silang paboritong kapaligiran upang magdami. Ang ikatlong pinakamapanganib na pagkain ay trans fat at pritong pagkain. Kapag naharang ang oxygen, madaling kumalat ang cancer. Ang susunod na posisyon ay ang isang napakapamilyar na grupo ng pagkain. Ito ay pritong pagkain na maraming mantika, lalo na ang trans fat. Ito ang kawengang puso at kasama ang cancer cells. Bakit ganun? Una, kailangan nating maunawaan kung ano ang trans fat. Ang artipisyal na trans fat ay nabubuo kapag ang langis ay pinainit sa napakataas na temperatura sa panahon ng pagprito. Kapag ang langis ay lumampas sa humigit kumulang 170 gras, ang istrukturang fatty acid ay nababaliktad mula sa natural na anyo nito tungo sa abnormal na trans fat form. At kapag pumasok sa katawan,
Ang nga trans fat molecule na ito ay maaring umipit sa cell membrane na nagpapababa ng pagkalambot ng membrane at nagdudulot ng dysfunction. Ang resulta ay nahahadlangan ang palitan ng gas at nutrients sa pamamagitan ng membrane. Tandaan na ang malusog na cells ay nangangailangan ng mayaman sa oxygen na kapaligiran, habang ang cancer cells ay mas gusto ang kakulangan ng oxygen. At kapag ang cell membrane ay pinatigas na trans fat, mahirap para sa oxygen na kumalat sa normal na cells na hindi sinasadyang nagpapababa na oxygen na kapaligiran na pabor sa paglaki ng malignant cells. Hindi lang iyon, ang trans fat ay nagdudulot din ng maraming iba pang masamang epekto. Ang malalaking pag-aaral ay nagpapakita na ang mga grupo na kumukonsumo ng maraming trans fat ay may mas mataas na panganib ng kamatayan mula sa lahat ng sanhi, lalo na ang kamatayan mula sa sakit sa puso, at mayroon ding kaugnayan sa kamatayan mula sa cancer. At isang pagtatasa ang nagtala na ang regular na pagkain ng pritong pagkain higit sa 3 beses sa isang linggo ay nagpapataas ng panganib ng ilang uri ng cancer tulad ng prostate cancer. Maraming obserbasyonal na ebidensya ang nagpapakita rin ng koneksyon sa pagitan ng gawi sa pagkain ng pritong pagkain at cancer sa suso, baga at pancreas. Siyempre, ang cancer ay isang sakit na may maraming salik, ngunit ang dieta na mayaman sa pritong pagkain ay tiyak na tulad ng pagdaragdag ng gasolina sa apoy. Ang nakakalungkot ay sa Pilipinas, mabilis na tumataas ang trend ng pagkain ng pritong pagkain. Ang average na konsumo ng pritong manok per capita ay tumaas ng maraming beses sa loob lamang ng ilang dekada. Kasabay nito, malinaw na tumataas din ang rate ng colorectal cancer. At ang mas nakakabahala, ang sakit ay bumabata sa edad na 30,40. Ito ang henerasyon na lumaki sa French fries, pritong manok at fast food. Bukod sa paraan ng pagluluto, ang uri ng langis na ginagamit ay mahalaga rin para sa kalusugan. Hindi lahat ng vegetable oil ay mabuti. Ang ilang murang pinong langis tulad ng corn oil, soybean oil at sunflower oil ay naglalaman ng mataas na omega-6. Ang omega-6 ay hindi masama, ngunit kung sobra ito kumpara sa omega-3, maaari itong maging pro-inflammatory mediators tulad ng arachidonic acid na nagdudulot ng vascular endothelial inflammation at lumilikha ng isang inflamed environment na pabor sa paglala ng cancer. Sa modernong dieta, ang rasyo ng omega-6 omega-3 ay madalas na hindi balanse, 10.1 o higit pa. Kaya, limitahan ang langis na mataas sa omega-6. Unahin ang olive oil o avocado oil na mga langis na may omega-9 na mas matatag kapag niluluto sa katamtamang init. Ang isa pang problema ay ang langis na pinagprito ng paulit-ulit, isang pangkaraniwang gawi sa mga kainan upang makatipid. Ang muling ginamit na langis ay lubos na na-oxidize, na lumilikha ng maraming nakakalason na compound, kabilang ang polycyclic aromatic hydrocarbons tulad ng benzopyrene, na isang group 1 carcinogen. Hindi lamang ang kumakain ang nasa panganib. Ang managluluto na humihinga ng usok ng langis sa mataas na temperatura ay patuloy ding nahaharap sa mas mataas na panganib ng sakit sa respiratory at lung cancer, kahit na hindi sila naninigarilyo. Ito ay dahil sa patuloy na pagkakalantad sa mga gas at nakakalason na butil na nabubuo kapag nasusunog ang langis. Kaya, ano ang dapat gawin? Ang praktikal na payo ay lubos na limitahan ang pritong pagkain. Palitan ang pritong manok ng nilaga, pinasingaw o nilutong manok. Palitan ang French fries ng inihaw o pinasingaw na patatas. At kapag kailangan magprito o magsaing, gumamit ng katamtamang apoy at huwag hayaang umusok ang langis.
Pumili ngang olive oil angkop para sa katamtamang init o avocado oil. Gumamit ng kaunting dami para sa pag-pan-fry. Huwag na huwag muling gamitin ang langis. Kapag nakita mong nagbago ang kulay ng langis, may amoy sunog o umuusok, itapon agad. Bawasan ang trans fat upang ang cell membrane ay maging nababaluktot at ang palitan ng oxygen at nutrients ay mas mahusay. Ang isang malusok na katawan ay magiging mahirap para sa cancer cells. Samantala, ang malignant cells ay mawawalan ng lupa upang kumalat. Ang ikalawang pinakamapanganib na pagkain ay asukal at pinrosesong refined carbohydrates. Ito ay isang buffet party para sa cancer cells. Sinasabi ngang maraming tao na ang cancer ay nangangailangan ng pag-iwas sa asukal. Tama iyon, at ang mekanismo sa likod nito ay mas kapanipaniwala. Lubos na kumukonsumo ng glucose ang cancer cells. Nainuna ito bilang mabilis na panggatong. Sa bawat pagkain ngang asukal o mabilis na sumisipsip na carbohydrates, mabilis na tumataas ang blood sugar, na parang nakahanda ng isang piging para sa tumor. Sa antas ng epidemiological, ang matagal na mataas na blood sugar ay nagdudulot ng insulin resistance, type 2 diabetes na sinamahan ng labis na insulin, talamak na pamamaga at metabolic disorder na nagiging sanhing katawan na maging fertile ground para sa malignant cells. Sa kabaliktaran, kapag nabawasan ang available na glucose, ang pagdami ng cancer cells ay maaaring bumagal. Ito ang batayan ng estratehiya na mababang asukal, mababang mabilis na carbohydrates. Ang hamon ay hindi lamang matatagpuan ang asukal sa kutsaritang kape, kundi ang nakatagong asukal ay lalong lumilitaw sa mga naprosesong pagkain. Ang mapakain na hindi matamis ngunit mabilis na nagpapataas ng blood sugar ay kinabibilangan ng puting kanin, puting tinapay, pansit na gawa sa pinong harina at pinrosesong bihon. Ang lahat na ito ay mabilis na nagtutulak ng glucose sa dugo. Ang ilang pagkain na tila malusok ay hindi rin walang pinsala. Ang brown rice, whole wheat bread ay mayaman sa fiber, ngunit ang kanilang glycemic index ay katamtaman pa rin. Ang labis na pagkain ay magpapataas pa rin ng blood sugar. Ang honey tuba, muscovado sugar, molasses ay natural ngunit mabilis pa ring sumisipsip ang simpleng asukal. Ang fruit juice na walang fiber ay madaling mainom ng sobra. Ang isang basong ng orange juice ay karaniwang katumbas ng 3 o 4 na dalandan. Ang masirup na ginagamit sa mainumin tulad ng calamansi juice na may asukal ay halos puro asukal. Ang nakatagong asukal ay matatagpuan din sa ketchup, BBQ sauce, salad dressing, savory breakfast cereals, savory crackers, instant noodles. Ang isang maginhawang pagkain sa isang araw na may 2 tasa ang kanin, isang latang soft drinks at isang paketeng snack ay lumampas na sa inirerekomendang limitasyon ng libreng asukal. Kaya, ano ang dapat gawin? Hindi kailangan ng matinding paghihigpit, kailangan pa rin ng carbohydrates ang katawan. Ang sikreto ay baguhin ang uri, paraan ng pagkain at pagkakasunod-sunod. Pumili ng mabagal sumisipsip na carbohydrates na may mababang glycemic index. Unahin ang whole grains tulad ang brown rice, sprouted rice, oatmeal, 100% whole wheat bread, buckwheat, brown rice noodles, palatin ang patatas, kamote, gabi upang madagdagan ang fiber, B vitamins at potassium. Pangalawa, kumain ng buong prutas upang kontrolin ang dami. Kumain ng 1 hanggang 2 serving bawat araw. Bawat serving ay humigit kumulang 1 dakot. Unahin ang hindi gaanong matamis na prutas tulad ng guava, mansanas, pomelo, limitahan ang ubas, mangga, hinok na saging. Pangatlo, baguhin ang pagkakasunod-sunod ng pagkain. Kumain ng gulay muna, protina kasunod at carbohydrates huli.
Ang fiber kasama ang protina ay lumilihang filter na nagpapabagal sa pagsipsip ng carbohydrates na iniwasan ang mabilis na pagtaas ng blood sugar. At pangapat, basahin ng mabuti, pumili ng walang dagdag na asukal. Unahin ang plain yogurt, unsweetened plant-based milk, unsweetened cereals, limitahan ang mga produkto na may corn syrup, glucose, fructose sa simula ng listahan ng sangkap. Panlima, maging matalino sa timing at kombinasyon. Kung kailangan gumamit ng mabilis na carbohydrates, kaunting puting kanin na may magandang taba tulad ng olive oil, avocado, nuts at protina upang pabagalin ang pag-alis ng laman ng tiyan, iwasan ang matatamis kapag gutom. Kung kakainin, pagkatapos ng pangunahing pagkain at sa maliit na dami. Pang-anim, sanayin ang panlasa na unti-unting bawasan ang tamis. Uminom ng calamansi juice na walang asukal, magdagdag ng hiwa ng pipino, unti-unting bawasan ang tamis ng kape at saa, at kung kailangan, gumamit ng purong stevia sa napakaliit na dosis. Pang-pito, 3 hindi sa matatamis. Walang soft drinks, walang milk tea, walang ready-made mixed drinks na may toppings, walang bottled juices. Sa halip, uminom ng tubig, unsweetened black tea o black coffee kang bagay sa iyo. Sa madaling salita, lubos na bawasan ang mabilis na asukal at pinrosong refined carbohydrates. Palitan itong mabagal sumisipsip na carbohydrates, kumain sa tamang pagkakasunod-sunod, tamang dami at tamang oras. Kapag matatag ang blood sugar, hindi na natin kailangan pang magbigay ng gasolina sa cancer cells, bumababa ang pamamaga sa metabolic environment, nawawala ang labis na insulin at nawawala ang kalamangan ng tumor sa buffet party. Ito ay hindi isang milagro, ngunit isang practical na nutritional leverage na sumusuporta sa paggamot at nagpapabuti sa kalidad ng buhay. Ang pinakamapanganib na pagkain ay pinrosesong karne, isang group 1 carcinogen, kasing delikado ng sigarilyo. Nangunguna sa listahan ng mga pagkain na nagpapalusok sa cancer ay ang pinrosesong karne. Noong 2015, inuring World Health Organization ang grupong ito bilang isang Group 1 carcinogen, kapantay ng sigarilyo at asbestos. Ibig sabihin ay napakalino ng ebidensya. Ang 50 gramo lamang bawat araw, humigit kumulang 2 hiwa ng ham o isang hotdog, ay sapat upang mapataas ang panganib ng colorectal cancer ng humigit kumulang 18%. Ang maliit na piraso na tila walang pinsala ay kapag regular na kinain ay nagdudulot ng naipong panganib sa paglipas ng panahon. Kaya, bakit mapanganib ang pinrosesong karne? Ang ugat ng problema ay matatagpuan sa mga preservative additives at mga compound na nabubuo sa panahon ng pagproseso. Karamihan sa mga hotdog, ham, bacon at longganisa ay naglalaman ng sodium nitrite upang mapanatili ang kulay rosas at pigilan ang bakterya. Kapag pumasok sa tiyan, ang nitrite ay magre-react sa amines sa karne upang bumuo nitrosamines, isang malakas na carcinogen na may malakas na kaugnayan sa colorectal at stomach cancer. Ang mga pagtatasa ng epidemiological ay nagtala na ang mga grupo na kumakain ng maraming pinrosesong karne ay may mas mataas na panganib ng stomach cancer. Ipinakita rin ng ilang pangmatagalang pag-aral na ang pagkain ng higit sa 3 beses sa isang linggo ay malinaw na nagpapataas ng panganib. Ang prosesong pagpapausok at pag-iho hanggang sa masunog ay nakbubunga din ng benzopyrene at polycyclic aromatic hydrocarbons na dumidikit sa ibabaw. Ang maitim na bahagi kapag nag-ihaw ay pugat ng mga kakalason na substance. Ang regular na pagkain nito ay masama para sa kalusugan, lalo na kapag sinamahan ng nitrosamines. Ang pagkain ng processed cold cuts ay sinamahan din ng maraming iba pang additives.
Ang polyphosphate na nagpapanatili ng tubig ay maaaring makahadlang sa pagsipsip ng calcium na masama para sa buto. Ang mataas na doses na MSG ay maaaring makdulot na neural discomfort sa mga sensitibong tao. Ang synthetic food coloring at antioxidants tulad ng BHT at BHA ay pinaghihinalaang nagdudulot ng endocrine disruption. Mas nakakabahala pa ang maprodukto na nakatuon sa mabata. Ang kanilang nervous system ay umunlad pa. Kaya ang matagal na pagkakalantad sa additives ay madaling magdulot ng masamang epekto. Iminumungkahi pangang ilang teorya ang koneksyon sa pagitan ng food coloring at hyperactive behavior. Isang madaling maling akala ay ang label nanonitrite ay minsan nangangahulugan lamang na gumagamit ang manufacturer ng celery powder na mayaman sa natural na nitrates. Sa katawan, ang nitrate ay nagiging nitrite at patuloy na bumubuo ng nitrosamines. Kaya, ang natural o organic ay hindi nangangahulugang ligtas. Ang organic bacon ay mariparing maglaman ng nitrites mula sa ibang sources. Kaya, ang praktikal na solusyon ay unahin ang pag-alis ng pinrosesong karne mula sa pang-araw-araw na pagkain. Pelitain ang hotdog at ham na litas na pinaumumulan na protsina tulad na itlo, chokwe, beans, kabute na naupibigay na kalidad na protsina nadadagdag na vitamina at fiber. At kung gusto pa rin kumain ng karne, bumili ng sariwang karne at lutuin ito mismo upang makontrol ang dami ng asin at pampalasa na iniwasan ang mga preservative. Kapag bumibili ng dalatang pagkain, basahin ng mabuti ang sangkap at iwasan ang nitrites at nitrates. Lalo na, limitahan ang pagbibigay sa mga bata ng hotdog, dalatang karne at pinrosesong tuyong pagkain. Nakakatukso ito ngunit isang time bomb para sa kalusugan sa hinaharap. May bagong pag-asa na ganap na malalabanan ang cancer. Mahal kong mga kababayan, ang cancer ay hindi isang katapusan, kundi maaring isang paalala na magsimula tayong mamuhay ng mas tama, mas malusog at mas proactive. Sa pamamagitan ng ibinahagi ko, umaasa ako na naunawaan ninyo kung bakit ang mga pamilyar na pagkain ay nagpapalusog sa cancer cells at kung bakit kailangan itong alisin mula sa pang-araw-araw na menu. Sa pagbabago lamang ng unti-unti, pagbabawas ng pinrosesong karne, pagbabawas ng asukal, pag-iwas sa pritong pagkain, paglilimita sa dairy, kasama ng sapat na tulog at positibong pag-isip, ay nakakagawa na kayo ng mga unang hakbang sa pagpapagutom sa cancer. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa huli. Ibahagi ang video na ito upang may pakalat ang pag-asa. Dahil sino ang nakakaalam, sa isang pindot lamang ng pagpapadala, nakatulong na kayo sa isang tao na makatakas sa panganib ng muling paglago ng cancer. Maraming salamat po. Paalam at makikita ko kayo sa susunod na mga video.